Kaya ko siya pinangalanan The Manila Crunch. Sige. Kasi sabi ko, bakit yung mayayaman? Hindi naman sila legal mag-advertise. Pero bakit nagiging mayaman sila? Masyado akong na-amaze na papasel dito sa mga nag-i-illegal. Yung mga kriminal, mga mob, mga gangster. Actually, mas maganda makipag-usap sa mga kriminal. Ay, hindi ka pwede masira doon. Kaya pala ako dati nababaon sa utang kasi malabo ako kausap. Yung pamilya nila Baby Ama talagang hinahabol nila ako dahil pinagkakitaan ko daw yung lolo nila. Hi, welcome to Blueprint Podcast. It's where you build your dreams and build your legacy. So today we have a special guest. This man charged 1 million pesos on 101 VIP coaching for branding, marketing, selling, and systematization. Isa to sa mga OG sa local clothing brand. He is the owner and creative director of the Manila Crimes. And he is the founder and the biggest online business school in the Philippines, which is the Hustler University. Please welcome Sir Don Zamora. Thank you for having me. Thank you for investing your time. Pleasure to be here. So wala nakakaalam, actually malayo-layo ang nilakbay ni Don, si Brother Don. So first of all, I just want to appreciate your time for coming here. Isang karangalan na mapodcast ang isa sa mga idol. Yun. Ayun. Solid, thank you. Okay. So, matanong ko lang, just a little short na kwento about saan ka nang galing from zero up until now kung nasan ka ngayon. Can you tell us a little story of your life from child to up until now? Katulad ng karamihan, nag-ano rin ako na namasukan din ako sa mga factory. Tapos, habang nasa factory ako, nag-iisip ako, bakit may mga mayayaman, bakit may mga nakakotse na magagara. So, napapaisip din ako, hanggang sa naisipan ko na mag-business na rin. So, matagal na rin ako nagbi-business, kaya lang ang problema ko sa business, napakatagal ko na sa business, kaya lang parang hindi siya nag-grow. Sabi ko, ano kaya ang kulang? Sabi ko, tapos nung nagbi-business na ako, ang dami ko na ring sinubukan. Isang magandang babae, nung naglalakad ako dito parting Quezon City, naglalakad ako, nakita ko yung babae. Tapos nung nakita ko yung babae, parang hinaayos niya yung gulong ng sasakyan niya. So, nag-offer ako, ang ganda eh. Sabi ko, Miss, pwede ba kitang tulungan? So, tinulungan ko, ganyan-ganyan. Pagkatapos ko ang tulungan, in-invite ako sa bahay nila. Pagpunta namin sa bahay nila, first time ko makakita na sobrang gandang bahay. Pati mga sabitan ng sabi ko, pang mayaman na, kahit sabitan ng damit, sabitan ng mga yung mga paintings, sobrang gandang bahay. Isa sa pinakamagandang bahay na nakita ko. So, kumain kami, tapos nag-inuman kami. Tapos tinatanong ko siya kung bakit siya nagkaroon ng ganung bahay. Paano siya nakabili ng ganung bahay. So, kwento niya sa akin, ganito daw yung ginagawa niya. Hanggang sa tinur niya ako dun sa workshop niya, yung warehouse ng bahay niya. Tapos nakakita ako ng mga dahon ng langka. Tapos tinur niya ako dun sa gawaan niya. Pinakita niya, yung langka, nilulubog niya ngayon sa gold. Parang gold na dust. Parang glitters. Paglubog ng langka sa glitters, pag-angat ng langka, nagiging kulay gold na. Tapos yung dahon na yun, ino-order yun sa ibang bansa. May mga taga-ibang bansa na umu-order sa kanya. Yung dahon na yun. Yung dahon na yun, nilalagay yun sa mga wall. Oo. Sabi ko, ang galing ng business mo ha. Sabi ko, paano kayo maman? Pinakita niya sa akin yung mga listahan ng mga umorder sa kanya. Yung mga umorder sa kanya, may mga umorder na sa San Francisco, 1 million. 1 million pieces nung dahon na yun. Sabi ko, magkano ba yung isang dahon? 5 piso daw. 5 piso. Sabi ko, ang galing yung dahon ng langka, parang tinanggal lang yung parang naging skeleton na lang siya, parang nilulubog sa asido. Tapos pag angat ng dahon, parang skeleton na lang siya. Tapos saka ilulubog doon sa gold na glitters. Paglabas doon, kulay gold na siya. Tapos siguro pinapatuyo, pinapak nila. Binibenta niya sa ibang bansa ng 5 piso. Tapos nakita ko yung listahan niya, may mga umu-order sa kanya ng
ng daon na yon sa Miami, 5 milyon, San Francisco, LA, 1 milyon. Kaya siya ngayon yumaman. So nag-compute na ako sa isip ko, 5 pesos times 1 million. Sabi ko, grabe yung ano mo, grabe yung business mo. So nagkwentuhan kami na nagkwentuhan. Sabi niya sa akin, Don, para yumaman ka, kailangan bayaran ka, hindi naman dun sa effort mo, kundi bayaran ka dun sa alam mo. So natatak yun sa isip ko. Sabi ko, yung pala yung secret ng pagyaman para umasenso yung buhay mo. Bayaran ka naman ngayon hindi sa effort na gagawin mo, kundi bayaran ka naman ngayon sa kung ano yung alam mo. So kaya pala ako nag-struggle ng more than 10 years. Kasi binabayaran ako sa effort ko. Hindi ako binabayaran dun sa alam ko. So nag-discover ako paano naman ako ngayon babayaran dun sa alam ko. So, napaka-life-changing talaga yun nung nakilala ko yung babae na yun. Doon nabuksan yung isip ko, doon ako naging interesado sa mga wisdom na dumiskubre pa ng mga bagay. At ma-master mo yung isang skill para bayaran ka naman ngayon sa kung ano yung alam mo. Hindi lang kung ano yung madalas mo na ginagawa. Kailangan mo talagang maging knowledgeable or mag-gain ng experience para dumating sa ganung punto. No? So, the question is, ano yung mga struggles and challenges nung panahon na yun na from after 10 years, sabi mo, no, bago mo na. So, yun yung parang realization mo na, okay, ito na yung sunod kong plano. Ano yung may mga dumating ka sa punto, ano yung mga scenario na, okay, ito yung right decision, wrong decision mo? Ang nakakapikon lang dati nung may business ka, kasi nagbi-business ka naman, ang problema, nababaong ka pa sa utang. Kasi gigil na gigil ka ngayon mag-expand. Ganun kasi ang mga negosyante, nakatutok talaga sila sa sales eh. Gigil na gigil ka talaga mag-expand eh. So habang nag-expand ka, habang gigil na gigil ka ngayon kumuha ng sales, na hindi ka naman nag-aral tungkol sa business, na wala ka namang alam, parang nagda-drive ka na hindi ka naman driver, na hindi ka naman marunong mag-drive. Tama. Para kang nangingisda na hindi ka naman marunong mangisda. So habang nag-i-struggle ako noon, kasi masipag naman ako na tao noon eh. Gumigising ako alas 5, tapos natutulog ako alas 12 na madaling araw. Puro business lang yun eh. Kaya lang habang nag-i-struggle ako, habang nagbi-business ako, lalong lumalalim yung struggle ko. Hanggang sa nalubog na ako sa utang, nawala na ako ng ganang mag-business. Hanggang sa dumating na namasura na nga ako dyan sa Cubao eh. Grabe. Nagbibenta ako ng namumulot ako ng mga tin can, tapos mga nangangalakal. Tapos pinapakilo ko para lang makarao sa isang araw eh. Sabi ko, ba't ganun? Pinaaral naman ako ng nanay ko. Masipag naman ako. Sabi ko, bakit ganun? Bakit hirap na hirap ako? Yung pala, gigil na gigil ako sa business ko, manguha ng sale. Because the purpose of the business, hindi para kumuha ng sales. Yun ang na-discover ko kalaunan eh. Hindi, ang purpose ng business, hindi para makakuha ka ng sale. Kasi hanggat gigil na gigil ka kumuha ng sale, lalayuan ka ng mga tao. Kasi nasa gating mode ka eh. Wala ka dun sa posisyon na ikaw ang nagbibigay. Kunyari ako bro, lagi pag nakita mo ako, bebentahan kita ng bebentahan. Sa una, bibili ka. Pangalawa, bibili ka. Pero kalaunan, lalayuan mo na ako kasi benta na ako ng benta eh. Nasa posisyon ako na manguha sa iyo eh. So, ganun ang nangyari sa akin. Kaya struggle ako ng struggle. Nabaon ako sa utang. Pag kumita, matututong magsugal. Natuto ako magsugal nun eh. Pero malakas ako kumita. May 3 business ako nun. Malakas ako kumita. Ang business ko nun, printing eh. Printing? Printing. Okay. Tapos nagre-resell din ako ng gold. Bakit? Resell ng random sapatos. So, mabilis ako kumita. Kaya lang, ang problema, habang gigil na gigil ako kumuha ng sale, lalo lang ako nababaon. Hanggat gigil na gigil ako mag-expand. Kasi lahat ng tao gusto mag-expand eh, mas na nagkaroon ng negosyo. Hanggat gigil na gigil ako mag-expand, dun ako ngayon nalulubog. Dun ako nabaon sa utang hanggang sa nawala na ako ng gana mag-business. Kasi hindi ko pala alam paano talaga magnegosyo. So yun ang mga naging struggle ko. Paano mo? Doon ako pikon na pikon eh. Sabi ko, ba't ganun?
ba't ganun? Ano ba nangyayari sa akin? Masipag naman ako. Oo. Okay naman ang business, kumikita naman. Pero hindi talaga umuusad eh. Sabi ko may kulang eh. Parang may kulang eh. Ano yung pattern na ginawa mo na okay, tama na to, okay na to, talaga, ito na yung gusto kong gawin para, paano yung breakthrough mo, paano mo na-overcome yun? Actually, yun nga, naglalakad-lakad ako, no, naghahanap ako ng mga basura, ng mga kalakal, mga tinkan, mahal kasi kilo nun, yung mga tinkan ko. Mahal ba? Magkano yung dati nun? Dati 14 pesos per kilo yun eh. Po? Oo, yung mga tinkan ko. So, napadpad ako dito sa White Plains, Katipunan. Ayan, doon ko nga nakita yung babae. Yun na yun. Okay. Doon ko nakita yung babae na yun na random lang, nakita ko, sabi ko, mukhang kailangan niya ng tulong. Tinulungan ko, tapos in return, siguro natuwa sa akin dahil tinulungan ko siya, in-invite ako sa bahay. Yun na yun. Doon ko nakita yung langka. Talaga ako na-amaze doon. Kasi sabi ko, ang yaman ng babae na to. Sabi ko, ganito ang gusto kong buhay. Okay. Sabi ko, ganito yung masarap na buhay. Gusto ko to. Actually, doon niya ako nagka-interest na yumaman eh. Kasi dati, hindi naman ako masyado interesado sa pagyaman eh. Doon ako nagka-interest na, wow, ang ganda nito, ang sarap nito. Ganito ang gusto ko mismo. Ganito ang gusto kong buhay. Tapos ayun niya, sinabi niya sa akin na para makuha mo to, kailangan bayaran ka naman sa alam mo, hindi dahil sa ginagawa mo. Ano yung next step mo doon after mo na-meet yung babae at na-realize mo na, okay, ito na yung decision na yun. Ano yung, paano mo na nakita sa sarili mo na okay, umaahon na ako, nababayaran ko na yung mga utang ko? Hindi pa, baon na baon ako. Doon na ako nagkakaroon ng tiyempo na nagre-reflect ako. Nagre-reflect ako sa sarili ko. Sabi ko, ano kaya ang problema? Sa sobrang kabaliwang ko, nag-search ako ngayon sa internet. Nag-type lang ako, how to be rich. Okay. Pag-type ko ngayon ng how to be rich. Parang libre yan how to be rich. Kasi sabi ko, kailangan malaman ko yung sikreto na kung paano talaga yumaman eh. Wala naman pinakamabilis na malaman mo yung kundi sa internet. Nag-search ako ngayon, nag-type ako how to be rich. Ang lumabas ng Google, nakalagay doon, 2,589 result on how to be rich. Dami. Paano yun? Oo. Hanggat nagsasearch ako, lalo lang tuloy ako naliligaw. Lalo ako nalilito kasi sabi ni ganto raw ang gagawin. Sabi naman ni ganto. Ang dami. Tapos ang problema pa sa YouTube, Como Libre, puro highlights. Oo. Ano nangyayari? Parang kung pinapanood mo si Michael Jordan, paid away lang ngayon ni Jordan ang nakikita mo. Pero ang hindi mo ngayon nakikita, nung gumising si Michael Jordan ng alas 5, kung ilang shoots ang ginagawa niya, puro highlights lang ngayon sa YouTube. Yun ang nakita ko ngayon sa mga guru, mga mentor, mga coaches dun sa YouTube. Puro highlights lang dahil libre. Ganito raw ang gagawin. Ito, pinapakita nila yung mga sasakyan nila. Sobra akong litong-lito. Kaya imbis na matuto ako, naligaw patuloy ako. Medyo nagulo. Kaya medyo tumagal na naman ngayon paano ako makaahon. Mga ilang taon yun? Siguro nag-ubos din ako ng mga 2 taon. 2 taon? 2 taon, no. Tapos, pero nasa learning mode na ako noon. Hanap ng mga wisdom. Kumonsumo ako ng mga wisdom. Hanggat nag-invest ako dito sa isang mentor sa US. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan. Wow. Doon ko nakita yung clarity talaga. Doon ko nakita, mahal actually, yung course niya, 160,000 eh. Sa dollar eh. Grabe. Pero talagang pinag-ipunan ko, nag-invest talaga ako. Kasi nasa learning mode na ako. Halos 2 years na ako. Gusto ko na talaga maliwanagan makuha yung clarity. Kasi 2 bagay lang naman kaya hindi ka umaasenso at hindi ka nakakaalis sa sitwasyon mo. Una, hindi mo alam. Pangalawa, hindi mo nagagawa. Kaya hindi mo nagagawa kasi hindi mo alam. Kaya simple ang solusyon para umasenso ka, malaman mo para magawa mo. So, gano'n na nga nangyari, nag-invest ako, nag-invest ako sa course, 160,000. Ayun, doon ko nakuha yung unang clarity sa tao na yun, sa mentor na yun sa ibang bansa. Hindi niya ako kilala, hindi ko nga siya nakausap, pero life-changing ang nangyari sa akin dahil sinunod ko yung mga sinabi niya. Kumbaga, yun ang pattern na nakuha ko. But eventually, na-master ko yung skill na yun, hanggang ngayon, yun na rin ang tinuturo ko. Hanggang ngayon, nagtuturo na rin ako ngayon. Nice. Kung paano sila magkaroon ng clarity para magawa nila yung isang bagay. Para malaman nila yung isang bagay. Kasi may 3 T para makuha mo yung isang bagay. Okay, ano yun? Ang unang T, kailangan malaman mo ng tama. Tama. Okay. Kasi,
sayang yung effort mo kapag hindi naman pala yun yung tama. So ang isang T, para magawa mo ang isang bagay, makuha mo yung gusto mo, umasenso ka, malaman mo yung tama. Ibig sabihin, pag may tama, merong mali. Oo. Pag mali ang nakuha mo dahil ayaw mo matuto, masyado kang marunong, ayaw mo makinig, gusto mo ikaw lang ang lagi nagsasalita, mahihirapan ka. So, kailangan mo makuha yung tama. Meron talagang tama. Sa ayaw at sa gusto mo, meron talagang tama. So, pag nalaman mo yung tama, yun ngayon ang itutuloy-tuloy mo. Yung pangalawang T. Yung tama na yun ang itutuloy-tuloy mo. So, kung nakalaman mo yung tama, tinuloy-tuloy mo, kailangan gawin mo siya ng todo. Speed. Mag-fall in ka na. Itodo mo na. Ayun. Kaya yung tatlo na yun, yung tatlong T na yun, sobrang essential yun para makaahon ka mo. Mawala ka dun sa sitwasyon na nagpapahirap sa'yo. Makatakas ka dun sa kahirapan. Mapunta ka dun sa abundance. Yung tatlong T na yun. Ayun, grabe, no? So, sa mga nakikinig so far, mag-take note kayo. Kung hindi kayo nagte-take note ngayon, ewan ko na lang. Kumbaga, binibigyan na kayo ng konting detalyo sa na-learn doon sa 160,000 na Isa lang yun, pero marami akong course na na-investan event. Kasi biglang may gumana Sabi ko, okay, itong course na, direct to the point. Oo. At karamihan ng mga mahihirap, kaya sila mahirap, kasi nanghihinayang sila sa pera. Hindi sila nanghihinayang sa oras. Kasi kaya ako nakaahon, kasi hindi ko na tiningnan yung 160,000. Tiningnan ko yung oras pa nasasayangin ko pag hindi ako nag-invest. Siguro kapag hindi pa ako nag-invest ng 160,000, maybe magsasayang pa ako ng 3 to 5 years No. So, kaya pala ako mahirap kasi ang tinitingnan ko yung pera, yung gastos. Ay, ayoko maglabas ng ganito kasi gastos. Ipuhunan ko na lang sa negosyo. 10 years na nga din ako nagninegosyo, wala naman nangyayari. So, nung nalaman ko yun, ang tingin ko sa time, mas importante kaysa sa pera, dun medyo umahon gumanda yung buhay ko. Dun ako medyo nakahahon. So, ang kaibahan ng mayaman sa mahirap, yung mahirap kasi ang tingin nila, pera ang pinaka-importante. Nagpo-focus sila sa pera. So, para umasenso ka, mawala ka dyan sa sitwasyon mo ngayon, may mas mahalaga pa sa pera, which is yung time. At ang good news nun, nasa sayo yung marami kang time. Yun ang greatest asset, yung time. So, dapat doon ka na muna mag-focus. So, nung nag-focus ako doon, nakuha ko lang yung pera, yung 160. Ilang buwan lang, nag-ROI naman yun dahil maliwanag na sa akin Nung maliwanag na sa akin yung isang bagay, nalaman ko yung tama, tinuloy-tuloy ko, tinodo ko, base dun sa lesson na binili ko, nag-ROI. Medyo nakaluwag-luwag, medyo nakahahon ako ngayon sa kahirapan. So, mahalaga din talaga ang time talaga sa buhay. So, sa mga hindi talaga aware na mas lamang ang oras kasi you never know what will happen. Time is the greatest asset. Yes. So, naliligaw lang tayo ng pera. Yung pera kasi side effect lang yan Tool lang siya, kumbaga lang siya, no? Pag masyado kang attach sa pera, maliligaw ka talaga. Kasi money is just a paper Tama. Stored of value lang Lalo sa internet. Talagang lagi natin nakikita yung pera. Sino bang may ayaw sa pera? Kaya lang, naliligaw ang tao doon. Akala nila yun talaga yung greatest asset. Ang greatest asset kasi is yung time mo. Yun talaga ang magpapayaman sa'yo kung ano yung meron ka ngayon, which is yung time mo. Kailangan gamitin mo yun wisely. Kasi yung time, hindi na mababalik yun Yung pera, kikitain mo uli yun At kapag ang tingin mo sa time is investment, doon ka ngayon makakaluwag. Tama. So, regarding naman sa pera, since nabanggit natin, para sa'yo, ano ibig sabihin ng pera talaga? Money is just a byproduct of value. Okay. So, ang pera, stored of value lang yan. Byproduct lang of value. Hindi talaga siya yung cost. Ang pera, effect lang siya ng value na dinideliver mo. Ayan. So, kung gusto mo talaga yumaman, gusto mo makaluwag, huwag kang mag-focus, huwag mong habulin yung pera. Okay. Ang habulin mo, maging person of value. Okay.
Ulitin ko ang habulin mo maging person of value, doon ka ngayon mag-focus. Ang problema lang ngayon, hindi mo alam ang ibig sabihin ng value. At maraming coaches ngayon, lagi nilang sinasabi yung value, pero hindi naman nila malinaw na pinapaliwanag kung sinasabi kung ano yung value. Tama. Ang value may 7 ibig sabihin. At ngayon, ibibigay ko yung 2. Yun, no? Ano ba talaga yung value? Kasi para maging person of value ka, kailangan alam mo ang value. Kasi yun ang gagawin mo eh. Pag nagawa mo yung value, susunod ngayon yung pera. Kasi money follows value. Money is a byproduct of value. Side effect ng value. So pag naka-deliver ka ngayon ng value, susunod yung pera. Kasi yung pera nga sumusunod sa value eh. So what is value ngayon? So number 1, anything that save time is value. Tingnan mo bro kapag may kakausapin kang mayaman, ano ba pwede mong itapik sa kanya para kausapin kanya? Hindi mo naman pwede na kausapin yung mayaman, mag-offer ka sa kanya ng mag-aarang relo. Meron na siya nun. Hindi ka naman pwede mag-offer sa kanya ng isang bagay na damit. Meron na sila nun eh. Para makuha mo yung attention ng mayaman, kailangan mag-offer ka sa kanya paano siya makakasave ng time. Kasi walang mayaman na ayaw makasave ng time. Kasi anything that save time is value. Kaya may mga tao na bumibili ng private plane, hindi naman dahil gusto nila ng private plane. Ang gusto talaga nila, makatipid sa oras para makapunta dun sa isang lugar. Because anything that save time is value. So ngayon sa negosyo mo, ikaw, tanungin mo yung sarili mo. Yung ginagawa mo ba, nakakasave ng time ba dito sa isang tao na dideliveran mo ng value? Yung value ba na ino-offer mo sa kanya, kung may offer ka ngayon, nakakasave ba yun ng time? So yan ang isang ibig sabihin ng value. Anything that save time is value. So katulad ng coaching, nakasave siya ng time. Kaya nagbayad ako ng 160. Kasi nakasave siya ng time eh. Kaysa naman, hindi nga ako magbayad sa sa mentor ko sa coaching. Susunog na, magsasayang na naman ako ng 3 to 5 years. Yung pera mababalik, yung time hindi na. So, kaya nagbayad ako ng 160,000 because it saved time. So, anything that save time is value. Sa offer mo, siguraduhin mo na it saves time. Na nakakatipid ng oras yung pag-o-offeran mo ng value na yun. At kapag nagawa mo ang isang bagay na nakakasave ng time, value yun. People are willing to pay more basta nakakasave ng time because that is value. Number 2, kung ano ibig sabihin ng value, ano ba talaga yung value? Anything that increase income is value. Ayan. Kaya mo binili yung isang bagay kasi magbibigay sa'yo ng mas marami pang income. Kaya mo binili yung isang t-shirt kasi magbibigay sa'yo ng income kasi magiging pogi ka eh. Kaya mo binili yung isang sasakyan kasi magbibigay sa'yo ng income. Anything that increase income is value. Ikaw bro, kunyari, binili mo yung mga camera, kaya willing ka magbayad ng maybe 200,000 sa isang camera because it increase income. Kikita ka pa dito sa camera. Mas kikita ka pa kaysa dun sa nilabas mo. So anything that increase income is value. Mahirap pigilan yun. Oo. Mahirap hindian yun. Anything that increase income is value. So yung offer mo, nakakapag-increase ng value. Para yung coaching, nakaka-increase siya ng value eh. So, willing ako magbayad ng 160,000 kasi nakaka-increase siya ng income. That is value. So, anything that increase income is value. Yung dalawa na yun. Dalawa na muna yun. Okay. Perfect. So, thank you. So, alamin mo yung value ngayon. Alam mo na yung ibig sabihin ng value. Anything that save time, anything that increase income is value. Siguraduhin mo na yung offer mo maging valuable. Makapag-save ng time at makapag-increase ng income. Okay. What can you say about having a mentor or a coach? Gaano ba siya kahalaga? Napaka-importante ng coach, lalo yung matino na coach eh. Yung talagang magtuturo sa'yo ng tama. Okay. Oo, kasi shortcut na yun eh. Kasi tatlong bagay na pwede ka matuto. Unang-una, pwede ka matuto on your own lang. Discoveryhin mo, libre, discoveryhin mo,
ikaw nang bahala. Kaya lang ang problema, trial and error. Marami kang sasayangin na time. Yun ang isang way to learn. Pangalawa, pwede ka matuto sa mga kaibigan mo. Kaya lang ang problema, kapantay mo lang sila, puro theory na lang ang sasabihin, bro. So, bro, ganito na lang ang gawin mo. At hindi ka pa sigurado kung totoo yung sinasabi nila. Kasi mamaya, nakakwentuhan ka lang ngayon. Pero pwede ka matuto sa mga kasama mo, mga kaibigan mo. Kaya lang, kung mukalibel mo sila, hindi ka masyado aagwanta. At pangatlong way, para matuto ka, yung matuto ka sa mentor. Yung mentor kasi yun, na kumbaga yung gusto mo napuntahan niya na, magbayad ka na lang ng konti o magbayad ka ng mahal para mag-guide ka niya dun sa gusto mo mapuntahan. So, ganun napaka-importante ng mentor. Sobrang shortcut na yun kapag nagkaroon ka ng mentor. Ano yung sunod na step aside from that? Ano yung naging sunod mong plano or hakbang after nung time na, okay, medyo nakaluwag-luwag na ako, tapos sa buhay wala masyado ng utang. So, ano yung after nun na? Okay. May utang pa rin. May utang pa rin. Grabe, ang laki yata ng utang mo nung araw. Kasi na ano ako sa sugal nun eh. Okay. Tapos gigil ako mag-expand. So, may utang pa rin. Nagkautang pa rin. So, ang ano mo, kung paano ko na nalagpasan yun. Yung Ano yung hakbang mo nun? Parang ano yung naging, okay, nasa tamang layunin na ako or tamang landas. Natutunan ko dun sa course na ang nagpapayaman pala sa tao, kailangan may offer ka. Okay. Offer talaga ang nagpapayaman sa tao. Kaya mas mayaman yung isang tao na yun kaysa sa'yo dahil meron siyang offer. Ganun ka-importante yung offer. So sabi ng mentor ko na yun, kailangan magkaroon ka ng isang offer muna. Sabi ko, kaya pala hirap na hirap ako dahil wala pala akong offer na pwede kong i-offer dun sa isang tao in exchange dun sa pera niya na makaka-impact ako sa kanya, makaka-deliver ako sa kanya ng value. So, ang next step ko, gumawa ng offer. Gumawa ako ngayon ng offer. Yun na nga yun. Pinag-isipan ko eh. Kasi pwede naman ako gumawa ng offer magkarinderya. Kaya lang, gigising ka ng umaga, kakain sa'yo, pagkatapos maghuhugas ka pa ng plato. Maraming offer ang pwede mong gawin, sabi nung mentor ko na yun. Kaya lang, dapat daw yung offer ko na yun, minimum effort, maximum result. Ibig sabihin, konting galaw mo lang, konting effort lang, pero maximum result. So, isip ako ng isip. Doon ko nga na-discover yung clothing. Ang kagandahan sa clothing, hindi naka-attach dun yung oras mo. Ibig sabihin, pwede kang kumita ng unlimited income na kahit hindi ikaw yung gumagawa. At ang maganda pa sa clothing, more than 50% o more than 100% yung tubo. Ang iintindihin mo na lang kung paano ka makabenta ngayon ng marami. Offer pa din. Yun ang ginawa ko ngayon, offer. Nagtayo ako ng floating brand. Okay. Sabi ko, yun yung parang, naman talaga, unang business mo na talaga na, parang, is it online? Ito yung offer ko na matino. Kasi dati may mga business na nga rin ako yun. Nasa printing, lettering ako, nasa advertising ako, nagre-resell ako ng gold. Sabi ko, ito yung unang offer ko na medyo natuto na ako mag-business. Dahil nga doon nag-enroll ako sa isang mentor ko sa US. So, yung offer na yun yung clothing. Gumawa ako ngayon ng clothing. Yun ang unang offer ko. Yun yung Manila Crimes. The Manila Crimes. Okay. So far, after nun, ano yung sumunod nun? After nun, nag-expand ka na? Dito sa The Manila Crimes, kaya ko siya pinangalanan The Manila Crimes. Sige. Sabi ko, bakit yung mayayaman? Hindi naman sila legal mag-advertise. Pero bakit nagiging mayaman sila? Masyado akong na-amaze na papasel dito sa mga nag-i-illegal. Yung mga kriminal, mga mob, mga gangster. Kung hindi naman sila nag-advertise. Actually, bawal nga kasi illegal Pero bakit sila nagiging mayaman? Bakit ang dami nilang pera? Sabi ko, ano kaya meron sa kanila? Yun nga, na-discover ko, merong 25 na karakteristik yung mga kriminal. Kaya, naging mayaman sila. Kaya napakagaling nila kumuha ngayon ng pera sa mga tao. Kahit illegal sila, kahit hindi sila nag-advertise. Actually 25. Sasabihin ko yung mga lang ngayon. Pwede na. Una-una yung mga kriminal, family first talaga sila
Tingnan mo sa mga movie, kaya lang naman nila ginagawa yun dahil sa pamilya nila eh. Hindi ko ngayon kinuha yung pagpatay, yung mga masasama. Ang kinuha ko lang kung ano yung mga karakteristik na nagpayaman sa kanila. At yung isang karakteristik na yun, family first sila. Kahit sila Pablo Escobar, pamilya sila eh, family first sila eh. So, inuna ko din yung pamilya ko. Yung makapagbigay sa nanay ko. Yun ngayon na naging why ko. Ayan. Pangalawa, yung mga kriminal, hindi sila nanilate. Wala namang kriminal na mag-hold up On time. alas 3 tapos na late rate. Mating, oo. Karamihan sa mga kriminal, on time talaga sila. So sabi ko, kaya pala ako dati sirang-sira kasi lagi ako late. Oo. Ang mga kriminal, pagkausap mo, hindi sila nanilate. Kaya pala mayaman sila. So tinanggal ko yung pagpatay, yung mga masasama para akong kumain ng isda. Yung tinik, tinanggal ko. Yung naman, yun ang kinuha ko. So, kinuha ko ngayon na dapat hindi ako malilate. So, pag tayong dalawa nag-uusap, hindi ako na-late, ang tawag doon, The Manila Crimes. Yun ang The Manila Crimes dahil hindi ako na-late. Ang pangatlo, kaya sila mayaman, yung mga kriminal, dahil ang pagkausap mo sila, ang oo nila, oo yun. Yung hindi, hindi. Parang ano na talaga, 100%. Lalaki sila kausap. Oo. Kasi dati may mga nakakausap ako na papahasahin ka lang, tapos hindi naman pala. Yung oo nila, hindi oo. Yung mga kriminal, actually mas maganda makipag-usap sa mga kriminal. Ay, hindi ka pwede masira doon. Kaya pala ako dati nababaon sa utang kasi malabo ako kausap. Lagi akong nasisira. Doubt by doubt. Oo. Pag sabi ko, i-deliver ko ng ganito, puro ako excuses, bukas na lang, ganito. For excuses, okay. Ang mga kriminal, hindi pwedeng ganun. Kailangan, pag sinabi mo gantong araw, i-deliver mo yung ganito, i-deliver mo yung ganito. So, isa sa mga nagpapayaman sa kriminal, lalaki sila kausap. Pag sinabi nilang oo, manly. Oo. Masculine, no? Masculine. Ibig sabihin, hindi sila malabo kausap. Kaya sila ngayon yung mayaman. So, yun ang kinuha ko ngayon sa The Manila Crimes. So, binuo ko yung ngayon The Manila Crimes. Nailabas ko yung triple OG na design ng The Manila Crimes. Yung Baby Biyama, Hasyong Salonga, Narnong Putik. Mga legendary na mga sikat na may movie. Oo, ang tawag sa kanila, October's Very Own. OVO. October's Very Own. Kasi itong tatlo na to, lahat sila, yung tatlo na to, namatay sila ng October eh. Kaya OVO sila. So, print ko, kuha ko ng model, pumutok ngayon. Unang post ko ng Baby Ama, 80,000 reaction, 80,000 likes, heart, nasa 700 shares. Doon ko nakuha yung unang milyon ko. Grabe na. Oo, grabe bro. Hanggang ngayon, napaka-timeless ng Baby Ama Hasyong Salonga. Yung pamilya nila Baby Ama, talagang hinahabol nila ako dahil pinagkakitaan ko daw yung yung lolo nila. Okay. Pero marami nagki-claim na sila daw ang lolo. Marami nagaganon. So, iba-iba. Pero yung iba, totoo. Yung iba, hindi naman. So, doon ko nakuha yung unang milyon ko. At doon ko na nabayaran yung mga utang ko, yung mga sabit ko. Okay. Doon ako medyo nakaluwag-luwag. Nice. Oo. Okay. Nung nabuo ko na yung The Manila Crimes, yung offer ko na yun. Nung nabuo ko na yung offer na yun, which is yung The Manila Crimes. Yun na yung parang breakthrough mo na, okay, na-overcome ko na, wala na akong utang, yes. So, kaya medyo doon na ako nakaano. Doon na rin yung first million na mo talaga. Ano yung pakiramdam mo nung araw na yun na, okay, first million ko to. Anong unang talagang mo? Mismo, hindi ko to makakalimutan bro, kasi napakatagal ko naging mahirap eh. Napakatagal kong na-stress eh. Tansya ko mga ilan mga taon? 10 years. Grabe, 10 years, no? Nung nakaluwag-luwag ako, sabi ko, ganito pala yung pakiramdam ng walang stress. Oo. Sabi ko pa nga sa sarili ko, parang namimiss ko na may stress ha. Bro, napakasarap mabuhay ng hindi ka na-stress. Na-stress. Because man is not meant for surviving. Man is meant for living the life. Kaya tayo create, hindi naman para magsa-survival lang eh. Oo. Ang akala ko dati puro lang survival eh. Sabi ko kaya nung nakaluwag-luwag na ako, sabi ko ganito pala yung tunay na buhay. Doon ko unang naramdaman na buhay ako. Grabe bro, sabi ko walang stress. Walang tumatawag. Bago pa dumating ngayon yung bills, nabayaran ko na. Parang ganito bro.
sisingilin ka ng mga bills mo, yung internet, tubig, bahay. 15,000 na yung bahay ko noon, ang inuupahan ko eh. Lahat ng mga bills. Mataas yun. Oh, Sa mga, lahat ng mga bills in a 30th day, sa katapusan, di ba darating? Sa 5 days pa lang ng buwan, meron ka ng pambayad. advance. Kumbaga advance, hindi mo na siya ngayon iniisip. Ganun katindi nung na-create ko yung offer na yun. Ganun ka-powerful yung offer na yun. Ganun ka-powerful yung The Manila Crimes nung na-create ko. Sabi ko, ang sarap nung ano. Saka ang maganda doon, hindi na yung laging sarili mo yung iniisip mo. Kasi pag nasa survival ka, laging sarili mo yung iniisip mo. Kaya ang hirap, mahihirapan ka makaalis doon sa survival mood. Kasi yayaman ka lang kapag hindi mo sarilang iniisip mo. Makapag naka-impact ka sa ibang tao, doon ka palang yayaman. Kaya ang hirap makaalis sa survival dahil puro mimi lang yun eh. Kasi ang pagyaman, ads, kailangan ibang tao. Kailangan kung ano yung mabibigay mo sa ibang tao. Hindi puro sarili mo. So nakaalis ako dun sa survival stage. Okay. Napunta ako dito ngayon sa medyo security stage na. Yung naging abundance na, ibang tao naman ngayon ang iniisip ko. Kasi okay ka na eh. So, nung ibang tao na yung iniisip ko, paano ako makakapagbigay, nakapokus na ako sa pagbibigay, hindi na sa pagkuha. Blessing is overflowing. Doon dumarating ngayon yung mga blessing. Doon ngayon dumarating yung abundance. Doon ka ngayon hinahabol ng tao kasi nakakapagbigay ka na. Wala ka na doon sa getting mode. So, yun ang isa sa pinakamasarap na naramdaman ko nung nakaluwag-luwag na ako. Nakaalis na ako doon sa survival. Nakaka-impact na ako kahit papano, kahit sa maliliit na bagay, doon sa maraming tao. Okay. Sa mga tao ngayon, siyempre, dumating sa punto na ganyan na, darating pa rin sa punto na talagang babalik at babalik na i-stress ka pa dun. I think may mga ganun tao na nakaka-relate sa mga nanonood ngayon na paano mo maiwasan ang stress? Paano mo mai-handle ang stress? Kasi actually, ganito na bro ang nangyari. Nakukuha ko yung tanong mo eh. Sige. Dati kasi, nung nasa survival ka, stress talaga ang tawag doon. Napunta ka na ngayon dito sa challenges. Kaya ang business, pag wala kasing challenges or problem, wala namang negosyo eh. Kaya may mic, produkto to ng isang problema. Ibig sabihin, may problema na hindi ka naririnig. So, kailangan mo ng mic. Tama. Yung kape, galing to sa problema eh. Gusto mo makatikim, ang problema, gusto mo makatikim ng masarap na kape, kaya na-invento to. So, lahat ng, kung ano man ang meron tayo ngayon, lahat ng negosyo nang galing yan sa problema. Wala yung problema, wala yung negosyo. So, ang problema, hindi mo dapat iwasan yan eh. Dapat nga, hanapin mo pa yung problema. Pero hindi mo na matatawag na stress. Ang tawag mo na doon, challenges na. Challenges na. Na kapag na-overcome mo yun, ang result nun, ikaw ngayon yung gagaling. Hanggat ino-overcome mo yun, lalo ka ngayon lumalakas. So, yun ngayon na nangyari. Nung nasa survival ka, stress ang tawag dun. Ngayon, nung nasa next level ka na, hindi naman talaga mawawala yung stress, pero hindi na ngayon stress, challenges na ngayon. Challenges, problem na ngayon. At at nasa magandang sitwasyon ka na kasi may problema. Ibig sabihin, may pagkakataon ka na kumita. Kasi pag walang problem, walang business, walang pagkakataon na kumita ka. Kaya as a businessman, napakaganda pag may problema. Actually, kapag gusto mo mag-scale up, mag-grow ang negosyo mo, maghanap ka ngayon ng problema. Kasi pag walang problema, walang business. So, ang ganda ngayon ng sitwasyon mo pag nandito ka na sa level na to. Hindi na ngayon stress ang tawag doon, challenges na ngayon. Kapag na-overcome mo, kikita ka at gagaling ka pa. Nice. Grabe, no? So, again, remind ko lang, dapat nagte-take note kayo. Kasi kung hindi kayo nagte-take note, at the same time, mas maganda kasi kung balik tayo din sa pangatlong T. Kung once na nag-okay ka na doon, itodo mo na. I-speed up mo na, no? Go lang. Oo, kasi hindi pwede na tuloy-tuloy mo lang eh, na hindi ka mag-all-in eh. Na hindi todo eh. Alam mo ba na yung kinikita mo ngayon, mayaman ka na sana, kaya lang hindi mo itinodo. Example magkano kinikita mo ngayon? Sa isang buwan? Sa isang buwan? Baka wala akong joke lang. Kunyari, 20,000 na lang. Mga guys, tingnan natin example. Example, 20,000. Yung 20,000 na yan, dapat mayaman ka na. Ang problema, kaya hindi ka yumaman, kasi kinuha mo siya ng isang buwan.
Okay, gets. Kaya hindi ka ngayon mayaman. No. Pero kung yung 20,000 na yan, same amount of money, kinuha mo siya ng a day, bro, mayaman ka. Sarap nun. All in ka ngayon. Oo. Nag-all in ka ngayon. So kaya ka ngayon hindi yung mayaman, hindi nag-overflow sa'yo yung blessing kasi hindi ka tumutodo. Yun yung... Ang nangyayari, okay ka na sa in a month na 20,000 eh. Dapat tumudo ka para yung 20,000 maging 20,000 kitain mo in a day. In a Tumudo day. ka. Oo. Pag nalaman mo yung tama, ituloy-tuloy mo. Pero huwag kang makontento dun. Kailangan i-all in mo. Na hanggang sa dumating yung araw na yung 20,000 na yung kinikita mo na in a day, not in a month. Yun, mayaman ka nun. Yeah, may possibility na yumaman ka. Lalo kapag sakto lang yung expenses mo. Okay. Kasi hindi naman pwedeng kitain mo ng 20,000 tapos yung expenses mo naman 100,000 a day, hindi ka rin mayaman nun. Oo. So, yun ang ibig ko sabihin. Nice. Ang punto ko, kailangan itodo mo. Todo lang. Do your best. Oo. Wala akong nakilalang tao na hindi niya nakuha yung reward dahil hindi siya tumodo. Oo. Lahat ng tumutodo, bro, odds, nakukuha nila yung gusto nila sa buhay. Basta tumudo ka lang o all in ka lang. Yun ang isa sa sikreto ko. Tumudo ka talaga. Yun. Bilisan mo talaga. Yun. Huwag yung hap-hap lang. Kung kailan trip mo lang. Tumudo ka talaga, bro. Dahil alam mo na yung tama eh. Oo. Alam mo na yung mga gumagana eh. Ibig sabihin kasi ng tama, gumagana. Kaya nung naramdaman ko na gumagana to, tinuloy-tuloy ko na, tinudo ko na. So ang result nun, yung blessing nag-overflow. Naging abundance sa'yo yung buhay. Kaya nakaka-impact ka rin ngayon sa ibang tao. Hindi ka puro me. Sa mga nanonood, make sure todo lang tayo. Comment down below, todo. Ayan, so, ayun nga. Ito pa yung isa sa mga malulupit na questions sa topic natin ngayon is, syempre, pag kumikita ka na doon, for example, sa sinabi mo kanina, yung 20,000 buwan mo, or 30,000, or 6-digit, or 7-digit mo in a month, pwede natin kitain in one day, di ba? So, pag dumating nga sa punto na yun, sometimes nagiging comfy na tayo, di ba? Dumating sa punto ba na gano'n? Dumating naman sa punto na ganun. Kaya lang, yun nga. Bakit yun? Oo. Wala kasi tayo masyado mapapala sa comfortable life. Okay. Oo. Example bro. Gusto mo ngayon yumaman. Okay. Oo. So nagdasal ka ngayon. Gabi nagdasal ka. Sabi mo, Lord, hindi ka naman madamot. Payamanin mo naman ako. Kinabukasan, i-expect mo na mahihirapan ka. Kasi doon ka lang naman yayaman pag nahirapan ka eh. Kasi tingnan mo, Lord, hindi ka naman madamot. Pagyamanin mo naman ako. Tapos binigyan ka ng kinabukasan, puro sarap ang nakuha mo. Wala lang. Wala, hindi ka yayaman. Yayaman ka. Hayahay lang. Yayahan ka lang. Chill ka lang. So, kung gusto mo talaga, nagdasal ka, Lord, pagyamanin mo naman ako. Expect mo kinaumagahan, bibigyan ka nun ng mga challenges. Oo. Everything will not fall into places. May ganito nangyari, may ganito. Kasi pinoforce ka ngayon ng life ng may lalang na gumaling ka, na makasolve ka ng problem, ma-figure out mo. Kasi sabi nga, may nabasa nga ako na libro na ang pumipigil daw sa pag-grow mo, yung huling success na nakuha mo. Oo. Yung sarap kahapon. Oo, yung sarap ka. Oo, kaya ngayon, hindi ka masyadong makagawa dahil nasarapan ka kahapon. Nawala na. Oo, naging comfortable ka. Saglit na. So wala tayong masyadong mapapakinabangan sa kakomportablehan eh. Lagi ko nga sinasabi sa mga student ko, huwag kayong masanay sa sarap. Lahat ng masasarap, wala ka masyadong mapapakinabangan. Ganon din sa pagkain eh. Lahat ng masasarap, delikado eh. Oo, hindi mo masasabi. Yung ano. Yung mga masustansya, yung ampalaya, yung hindi pagkain ng rice, yun. Yung hindi pag-inom ng coke, yun ang masasarap eh. Ang sarap biglang kumakamot ka na, may allergy ka pala. Doon ka ngayon gagaling, iinam eh. Doon ka ngayon bibisa kapag naiwasan mo tong mga masasarap eh. Coke, ayan. So, wala tayo. Hindi naman masama maging komportable. Oo, once in a while, pero doon kasi tayo lalakas sa challenges eh. Tama. Doon ka ngayon, doon mag-overflow ngayon yung blessing sa mga challenges, sa mga problema, sa discomfort eh. Sometimes, talagang kailangan natin maging discomfort or hindi tayo kailangan maging comfy sometimes sa buhay kasi
mangyayari kasi niyan pag naging comfy tayo sa buhay is hindi natin minsan namamalayan na nawawala yung mga blessings, nawawala yung abundance na kailangan natin sa buhay or sa side ng business din, di ba? So, may mga isang katanungan din ako na sa tingin ko na may mapupulot din ng mga taong nanonood. So, Don, may katanungan ako. Anong payo na may bibigay mo sa mga taong gustong magsimula ng sarili nilang plano sa buhay? Napakaganda ng tanong na yun kasi para makuha mo yung gusto mo, kailangan may plano ka eh. Napaka-importante ng plano para maging intentional ka. Karamihan kasi ng tao, pag may gusto sila, eto bro sa dami ng nabasa ko na libro at sa haba ng na-experience ko, mas kinukuha ng tao at mas valuable sa kanila yung mga bagay na gusto nila kaysa sa kailangan nila. Example, ang kailangan mo tubig eh, pero mas pinipili mo yung Coke kasi yun ang gusto mo. Kailangan mo ng gulay, pero mas pinipili mo yung McDo kasi yun ang gusto mo. So napaka-importante at napaka-valuable sa mga tao kung ano yung gusto nila. O ngayon ang tanong kung paano mo makukuha yung gusto mo. Yun. Karamihan ng tao, kinukuha nila yung gusto nila by having. Kumuha. Ang problema, mahihirapan ka makuha yung gusto mo kung having ang ipangkukuha mo kasi lalayuan ka ng mga tao. Kasi nasa posisyon ka manguha eh. Nasa having ka eh. Karamihan naman ng tao, ang ginagawa nila by doing. Ang problema naman sa doing, hindi mo masyado makukuha yung gusto mo sa doing. Kasi kung totoong sa doing mo makukuha yung gusto mo, yung mga masisipag sana na tao, katulad ng mga nagko-construction, dapat nakuha na nila yung gusto nila. So ibig sabihin, hindi sapat yung doing para makuha mo yung gusto mo. Dapat ang pinangkukuha mo sa gusto mo, yung being. Ibig sabihin, you must become. Sino yung dapat na maging tao ka para magawa mo yung doing para makuha mo yung having? Ulitin ko bro Lupit na. Ulitin ko bro Sino yung dapat na maging ikaw? Kaya nga tawag sa atin bro, human being. Oo. Because you must become. You must be that being para makuha mo yung gusto mo. Okay. Ibig sabihin, para makapangisda ka, kailangan maging mangingisda ka. Mahirap magbunot ng ipin pag hindi ka dentista. So para makapagbunot ka ng ipin ngayon, para madali sa'yo makapagbunot ng ipin, maka-extract ng ipin, kailangan maging dentista ka muna. Para makapag-drive ka ng set, kailangan maging driver ka muna. So para makuha mo yung gusto mo, ang ipangkukuha mo doon, yung being, yung becoming. So ano ang kailangan mo isakripisyo para makuha mo yung being na yun? Anong dapat mong isakripisyo ngayon? Ano ang dapat na isakripisyo mo kung sino ka ngayon para makuha mo kung sino ang magiging ikaw? Tingnan mo ito, bigyan kita ng hiwaga ads Mag-go. Sa tingin mo, anong purpose ng time? Bakit mayroong time? Okay. Kasi pwede naman walang time eh. Bakit kailangan pa may time? The purpose of time for us to become. Yun lang naman ang purpose ng time eh. Ano ang kaibahan natin sa hayop? Bakit? Anong kaibahan? Sabi kasi nung iba, ang tao may kaluluwa, yung hayop daw wala. Ang kaibahan natin sa hayop, yung hayop as is na. Pag pinanganak kang hayop, mamamatay kang hayop. Sabi ng isang estudyante ko, yung aso daw niya, binibihisan niyang pulis. Pero binihisan mo lang pulis, pero hindi siya naging pulis. Ang kaibahan naman ng tao sa hayop, ang tao may pagkakataon to become. Kung pinanganak kang mahirap, pwede ka maging mayaman. So yun ang kaibahan natin sa hayop. Yung hayop as is. Tayo, may pagkakataon tayo to become. Kaya 'di ba sa lapida, yung araw na yung date na pinanganak ka, tapos yung namatay ka, yung guhit na yun yung kung sino yung naging ikaw. Oo. Yun ang ipangkukuha mo sa gusto mo. Kaya hindi mo pa nakukuha yung kung ano yung gusto mo ngayon kasi hindi pa nagiging ikaw. Kaya ako bro, sa bahay, sa opisina ko, wala akong to-be list eh. Ay, wala akong to-do list eh. Kasi di ba karamihan ng mga tao merong to-do list na pagising nila, magme-meditate, sasagot ng mga email, wala akong ganun. Meron akong to-be list. Sino yung dapat na maging ako araw-araw? Ano dapat yung mga gagawin kong activity everyday para maging ako yun? Kasi pag ikaw yung naging tao na yun, napakadali ng doing at napakadali ng having.
Being is the identity. Doing is the activity. And having is the property. Sunod-sunod yun. Kaya ka lang naliligaw kasi inuuna mo yung having, inuuna mo manguha. At kaya ka nahihirapan kasi sinusunod mo yung doing. Dapat ang una yung being. Sino yung dapat na maging ikaw para magawa mo yung doing in minimum effort, maximum result. At yun ngayon, kwento ko sa iyo kanina nagpayaman sa akin. Naging being muna ako. Naging Don Zamora muna ako. Kaya nung ginawa ko yung doing, napakadali na lang. At sumunod na ngayon yung having. Kung bakit ako nakatira sa private executive village, kung bakit ko nakuha yung mga property ko ngayon, dahil naging being muna ako. And that is the purpose of time. Kaya ka ngayon binibigyan ng pagkakataon, binibigyan ka ng oras for you to become. Sino yung being na yon na dapat na maging ikaw? At ano ang kailangan mong isakripisyo? Sino yung dapat mong isakripisyo ngayon para maging ikaw? So napaka-importante nung being. Kung sino yung magiging ikaw, yung becoming. At kapag nalaman mo kung ano yung gusto mo, magkakaroon ka ng purpose, dun ngayon nagkaka-meaning yung life. Kasi kaya ka nabuburn out kasi wala kang purpose at walang meaning yung life mo. At para makuha mo yun, you must become. So, you must be more to do more so that you will have more. Doon nag-overflow yung blessing. Kung sino yung magiging ikaw. Can you share us konting, siguro mga 3 lang sa to-be-list mo? Meron akong unang-una kasi kung sino yung dapat na maging ako. Okay. Kailangan ikaw yung maging person of value. Kailangan, kasi ang money sa may product of value eh. Kanina. Kailangan ikaw yung maging person of value ka. Maging valuable ka. Ano yung gagawin mo everyday na activity para maging valuable ka para sa ibang tao? Kasi income, money follows value. So napakasimple, kailangan ikaw yung maging tao na valuable. Hindi lang puro mimi. Makapagbigay ka rin ng impact, hindi puro impress, kundi impact. So, ang isang bagay kung sino yung dapat na maging ikaw, unang-una, dapat maging ikaw yung person of value. You must become that person. At yung value nga, yun nga yung sinasabi ko kanina, anything that save time is value, anything that increase income is value. Pag ikaw yung naging ganon, the doing magiging madali, yung having susunod na sa'yo yun. So, moving forward, kailangan na talagang gawin talaga yung mga bagay na start with being, then Sinakauna yung being. after nun. Oo. Okay, perfect. Hindi ka maliligaw kapag inuna mo yung being. Oo, kasi dati naligaw ka, di ba? So, sabi mo naliligaw ka. Ako having For almost 10 years, di 10 ba? years old, Grabe. so nag-struggle. Kasi ang inuna ko yung having. At akala ko, doing na yung kasunod nun. Kaya napagod lang ako eh. Pero masipag naman ako. Kaya, So, yun nga, okay. yung pala yung sikreto, yung being pala. Yung pala yung magpapaaluan ng buhay mo. Makes sense naman kasi pag naging mangingisda ka, madali naman talaga sa yung mangisda eh. At kapag marami kang nahuling isda, yung having susunod talaga yun sa ayaw at sa gusto mo. Madami kang isda eh. Yun na talaga yung parang magiging produkto mo doon. At pag naging person of value ka, pag naging become ka, naging person of value ka, sila yung lalapit sa iyo, sila yung maghahanap sa iyo eh. Magiging effortless ngayon yung selling. Ayun guys, so narinig nyo yung life, the blueprint of life kay Don Zamora. So, moving forward sa business side tayo. So, maraming nagtatanong din or maraming nagko-curious. Bakit or paano nagkaroon ng 1M, one-on-one coaching sa branding mo? Meron akong dating naging student bata. Okay. Siyang chichirya na negosyo. Wow. Chichirya, no? Oo. Nung nag-enroll siya sa akin, 4 pa lang yung flavor niya. Sabi ko, maglabas ka ng chocolate flavor. Kasi wala naman taong ayaw sa chocolate eh. Halos lahat ng tao gusto ng chocolate. Oo. At kung hindi man bumenta, out of curiosity, bibili pa rin sila. Lasang chocolate, parang hindi bagay, bibili pa rin sila. So, in-execute ng student ko, man of action yung naging student ko eh. In-execute niya, naglabas siya ng chocolate. Okay. In a month, kumita siya ng 27 million. At tanungin kita, kung singilin ko ba siya ng 1 million, mura ba ang 1 million o mahal?
Mura. Mura, bro. Oo. At ngayon, 2 years niya na ginagamit yung chocolate flavor na yan. Isipin mo kung gaano kadaming pera na yung pumasok sa kanya. Singilin ko man siya ng 1 milyon, hindi ko sinasabi na siningil ko siya ng 1 milyon. Oo. Ang sinasabi ko sa iyo, kung singilin ko man siya ng 1 milyon, mura ang 1 milyon. Meron din ako naging student na influencer. Sikat din na influencer, sabon naman ngayon yung product niya. Sabi Sabon. ko sa kanya, maglabas siya ng sabon na hugis puso. Tapos, Bakit puso? ang tao kasi, Pinoy, puso. Oo. Laban. kasi usually yung sabon is square eh. Uy. Square, below. So, kahit hindi ko man trip, testingin ko nga, parang sarap maligo na hugis puso eh. Saka sabi ko, i-dark violet mo. So, nirelease niya yun. Pagka-release niya, in a month, kumita siya ng 14 million. Sa ilang ginawa namin yung sabon na square ng hugis puso. Sabi ko eh, kumita siya ng 14 million. Kung singilin ko man siya ng 1 million ads, mura ang 1 million. Mura. At hanggang ngayon, ginagamit niya yung puso na yun. Yung hugis puso na sabon na yun. Ganun gumagana yung one-on-one coaching na 1 million. Ang problema lang, ang bad news lang, this is not for everybody. Okay. Hindi lalo sa mga start. Bakit? Kasi wala naman silang asset eh. Unang-una, wala pa naman silang 1 milyon. Wala pa silang asset. Itong coaching na to, hindi to for loser to become winner. Okay. Itong coaching na to para to sa mga winner to win more. Okay. Ibig sabihin, nananalo ka na, alam mo na paano manalo. Gusto mo pang manalo pa to win more. So, ganun gumagana yung 1 million coaching na yun. Paano kung sakaling may interested na talagang pumasok din sa pagko-coach mo? Ano yung another way na pwede nilang gawin? Do you have another branding or another business? Kailangan mapataas ko yung sales nila. At 3 bagay lang para mapataas ko yung sales nila. Unang-una, yung tinatawag na lead generation. Saan manggagaling yung mga tao na pag-o-offeran mo ng offer mo? So, kailangan maibigay ko sa kanila yun. Asan yung mga tao na yun? Kaya nga tanong ko sa iyo kanina, saan galing yung leads mo para makakuha ng mga client? Kasi napaka-importante nun. Kung ang ganda nga ng offer mo, wala ka namang sapat na tao na pag-o-offeran or hindi mo alam kung saan manggagaling yung leads mo. So, yun ang number 1, lead generation. Okay. Pangalawa, lead conversion. Anong silbi na maraming tao ang nakakakita sa'yo, hindi mo naman sila ma-convert? Ibig sabihin ng convert, di ba, from Catholic, kunyari Catholic ka, magiging Muslim ka, na-convert ka sa Muslim. Ibig sabihin ng convert na word, from stranger to buyer. Paano mo sila ngayon from stranger to buyer? Paano mo sila mapapabili? Kaya yung tawag, lead conversion. So, tuturuan ko sila paano mag-convert from stranger to buyer. At ang pangatlo, yung tinatawag na lead nurturing. Paano mo sila ngayon ino-nurture? Sabi ko nga sa'yo, para kailangan idolin ka nila. Paano mo sila mano-nurture na dumating sa tiyempo na a-idolin ka na nila, sila na mismo ang bibili, sila na mismo ang magbebenta ng product mo. Parang si Art Evangelista, pinost niya yung Tom Ford na pabango. Hindi naman siya binayaran ni Tom Ford para gawin yun. Kaya lang, na-nurture siya ni Tom Ford para maging raving fans. Inidol ni Hart si Tom Ford, siya na mismo ang nag-post ng Tom Ford na pabango. So si Hart ang nagbebenta ng pabango na yun para kay Tom Ford. So kailangan may sapat na may lead generation, ma-convert mo sila, lead conversion, saka lead nurturing. Kailangan yung buyer mo, sila na mismo yung magbenta para sa'yo. So ngayon, dalawa lang yung nagbebenta, hindi lang ikaw. Pati yung mga buyer mo. So, dun ngayon bumibilis yung income mo dahil sa 3 na yun. At kapag natulungan kita sa 3 na yun, mura, basic ang 1 million. Okay. May nakita akong libro. Bakit ka na-interest na gumawa ng libro? I think that's branding Bible ba to? Yung libro ko yung branding Bible, marketing Bible, sales Bible. Ba't ka napasulat ng isang libro? Napakaano kasi ng libro eh. Yan yung sabi ko sa iyo kanina, yung libro kasi isa sa tinatawag ng Bible, marketing Bible, sales Bible. Ang maganda kasi sa libro, isang beses mo lang siyang gagawin, makaka-impact ka ng maraming tao, minimum effort, maximum result. Kaya lang, yun nga, 120,000 yung libro ko, may specific market lang talaga siya. At ayoko naman magbenta sa commodity or sa mass market. At para makaluwag-luwag ka,
para kumita ka talaga, kailangan may masolve ka na problema ng mayayaman. At naniniwala ako, I'm very confident na yung book na yun makakasolve siya ng problema ng mayayaman. Kaya 120,000 siya. At tatlo kasi yan, hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin eh. Okay. Sales, bago ka magbenta, kailangan market mo muna. At bago ka mag-market, ma-branding mo muna. So, series yun. Branding Bible, Marketing Bible, Sales Bible. Yung pwede mong ibigay na nasa loob ng libro mo na kahit isa lang na sa tingin mong ano sila, may Siguro matututunan. sa sales na lang. Sa sales. Okay, sige. Sales Bible. Kaya ka nahihirapan magbenta kasi nagbebenta ka. Ang problema pa, nung nagbenta ka, ang intention mo, manguha ng pera. Kaya mo sila kinukumbinsi. Okay. So, kaya hindi ka ngayon nakakabenta. Wrong mindset. Oo. Hindi ganun ang pagbenta. Okay. Ang pagbenta, kailangan i-persuade mo sila hindi for your own good reason, kundi sa reason na gusto nila. Amen. O ano ba yung gusto nila? Yun ngayon, impluwensyahan mo sila, i-uncover mo ngayon yung pagbebenta mo. So, hindi ka ngayon halatang nagbebenta. Sales book, tinuturuan ko lang sila, pinapakita ko paano magbenta nang hindi nagbebenta. So, people buy to whom they know, they like, they trust. So, para bumili sa'yo yung tao, kailangan makilala ka muna nila, magustuhan ka nila, at magtiwala sila sa'yo. So, isa yun sa tinuro ko dun sa book ko. How to sell anything to anyone na hindi nagbebenta. Okay. So, paano ka ba nila makikilala? Ano ba yung art of introduction? Okay. Paano yung art of introduction? Paano makipagkamay? Paano magbihis? Lahat yun. Kasama yun dun sa paano kanila makikilala. Paano kanila magugustuhan? Paano mo sila mahuhuk? Paano ka magiging interesado sa kanila? Kasi isa lang naman ang paraan para magustuhan kanila eh. Ipakita mo rin na gusto mo sila. Isa lang ang paraan para maging interesado sila sa'yo. Kailangan ipakita mo din na interesado ka sa kanila. So, people buy to whom they trust. Kailangan magtiwala sila sa'yo. At wala namang ibang paraan para magtiwala sila sa'yo, huwag kang magsisinungaling sa sarili mo. Kailangan, huwag mong sanayin na nagsisinungaling ka sa sarili mo. Kasi kakasanayan mo yun. At huwag ka rin magsisinungaling sa ibang tao. Doon mo makukuha yung tiwala nila. Okay. Next question. Katumbas ng tiwala na yun, bibili sila sa'yo. Kasi ang tao bumibili to whom they know, they like, they trust. Okay. So, kapag gusto mo magbenta, yun ang kailangan, doon ka mag-focus. Paano kanila makikilala, paano kanila magugustuhan, paano mo makukuha yung tiwala nila, o paano sila magtitiwala sa'yo. Okay. So yun guys, narinig nyo. So again, take note yung mga very important things na pwede nyong i-apply or may execute sa life or sa business nyo. So next question ko, Idol, is what was the worst financial na ano mo sa business mo or either sa life mo noong mga naliligaw ka pa? Ano yung pinaka-worst financial na mo aside from sa utang? Nagkandaligaw-ligaw ako kasi masyado ako nakapokus sa pera. Masyado ako nakapokus manguha. Kasi ang pagyaman, hindi talaga siya pagkuha. Kailangan ma-master mo paano ka magbigay at magbigay. Actually, yun ang sikreto ng mga mayayaman eh, na master nila yung pagbibigay. Kapag na-master mo yung pagbibigay, sila, kahit hindi ka humingi, sila magbibigay sa iyo eh. Wag kang puposisyon doon sa mangunguha ka, sa maging taker ka. Puposisyon ka doon sa maging giver ka. Magbigay ka ng value, deliver value in advance. At sila na mismo ngayon ang maghahabol sa iyo. Sila na mismo ang magpupumilit na bumili sa iyo kapag nasa posisyon ka ng pagbibigay. So masterin mo yung pagbibigay. Masterin mo yung makinig. Huwag yung puro kadaldal. So, makinig ka ng makinig, magbigay ka ng magbigay. So, it's better to give than to receive. Mismo. Yun. So, yun yung isa sa mga nasa Biblia. Kaya, branding mo din is yung Bible. Ayun. So, ito, isa sa mga interested question din na gusto kong malaman your opinion or your thoughts about this. So, meron tayo dito. What's your opinion on people saying that
you need to have value first before you can network with other people. Or, kailangan may napatunayan ka muna sa ibang tao bago ka nila kaibiganin or bago nila i-value ikaw, either sa life or sa business side. Meron kasing sikat na kasabihan, di ba, na kung ano yung 5 mong nakakasama, yung ka rin. Kapag sumama ka sa 5 mayayaman, magiging mayaman ka rin. Ang problema, hindi ka nga pwedeng, hindi papayag tong 5 mga mayayaman na sumama ka, lalo kapag wala ka naman bilang. Doon tayo naliligaw. Akala natin your network is your net worth. Paano ka nila isasama? Wala ka naman bilang. So, hindi network ang una. Ang una, yung self-worth. Bago ka makipag-network, unahin mo yung self-worth. Kasi kapag may bilang ka, isasama ka rin itong 5 mayayaman. Diba? So, una muna yung self-worth. Susunod yung network para magka-networth ka. So, mag-focus ka sa sarili mo. Ayusin mo yung sarili mo, ayusin mo din yung Facebook profile mo. Kasi dalawa ngayon ang dapat nating ayusin eh. Hindi lang yung physical avatar mo eh. Hindi lang ikaw, kundi yung digital avatar mo. Hindi pa pwedeng maayos lang yung ikaw, sablay naman yung Business side mo. digital avatar mo, yung Facebook mo or yung Instagram mo. So, kailangan maayos mo yung physical avatar mo, maayos mo din yung digital avatar mo. Dapat sabayan. Thank you. Grabe. So, kapag naayos mo yan, makipag-network ka, idolin ka nila, magugustuhan ka nila, sila na mismo mag-i-invite sa'yo kasi inuna mo yung self-worth mo eh. Susunod ngayon yung network, i-recommend ka nila. Okay. O si Ads, dito na kayo kasi may bilang ka na ngayon. Okay. Doon ka na ngayon isasama ng 5 mayayaman na gusto mong samahan. Pwede ka na ngayon maging mayaman. Pero hanggat hindi ka pumupokus sa sarili mo, hindi ka pumupokus sa self-worth, walang bilang yung pakikipag-network, mapapagod ka lang. Part ng pagiging... Oo, kaya tingnan mo karamihan ng umaattend sa mga seminar na networking, wala naman masyado nangyayari pagkatapos ng networking. Wala naman eh. Wala naman masyado nangyayari. Kasi hindi ka nila in-idol. Hindi ka nag-focus dun sa self-worth mo. So, pag nag-focus ka sa self-worth mo, makikipag-network ka, dun ngayon susunod yung net worth. I-recommend ka nila. Kasi idol ka nila. So, mag-focus ka sa self-worth, susunod yung network, magkakaroon ka ng net worth. Ayun, grabe no. So, i-take note nyo guys. So, isa sa mga tips and tricks na pwede nyong maging mindset. So, this is not all about just having conversation or what. Make sure na i-take note nyo yung mga ganong bagay kasi pwede nyong i-apply yun at ma-execute yun sa mga ibang tao or especially sa sarili mo. So, ayun. Trivia question. Ready ka na ba? Ready na. Okay. So, just pick 1 to 10 and then random number from 1 to 10 and then I'll ask you a question na based on dun sa number na yun. So, what will be your number? 1 to 10. Siyempre, number 1. Gusto ko talaga. Number 1. Number 1 ako. 1 talaga lagi. No? Sige. Number 1 question natin is, ready ka na ba? Tantarara. Okay, kung magigising ka bukas na may bagong kakayahan or superpower, ano ito at bakit? Gusto ko pagmamahal eh. Kasi yung pagmamahal, hindi ka mamamali eh. Gusto ko yung kakayahan magmahal, paano mahalin yung ibang tao at paano ka rin nila mahalin eh. Parang yung skill ng pagmamahal eh. Oo, Kasi you will never go wrong eh kapag yung pagmamahal talaga eh. Ang hirap din kasi magmahal ng maraming tao kung hindi ka naman din minamahal eh, no? Kaya magmahalan tayo, di ba? Oo. So, the world will be a better place kapag kinabukasan pagising mo, na-master natin yung skill ng pagmamahalan eh. Oo. Lahat magagawa mo kapag nagmamahal ka eh. Oo. Kumaga, napakasarap magmahal. Nag-overflow. Hindi ka mamamali pag nagmahal ka. Oo, tama. So, yun guys. So, narinig yun na ang isa sa mga life story and business side ni Idol Don Zamora. So, yun. If you would like to know more about the business side, may gusto bang i-promote or anything na gusto mong i-share sa kanila, how they can contact you moving forward? Kung may tanong kayo, kung may gusto kayo malaman, message lang kayo sa Facebook ko yun, Don Zamora. At yun, yung gusto ko i-promote yung hustleruniversity.com.ph, the Netflix of e-learning, kung saan pwede kayong
matuto about business, branding, marketing, selling, mga training to para how to increase income, paano pa dumami yung income mo, paano madagdagan yung income mo, how to sell more product, how to close more deals. Punta lang kayo sa www.hustleruniversity.com.ph. Aming salamat first of all sa But First Coffee for letting us use your place. Maraming salamat, and also salamat sa sponsor sa Frank Media, and shoutout nga pala sa Lazy Genius Clothing. Yeah. So ayun, thank you very much once again for listening. Sana may mga natutunan kayo, and don't worry, may mga kasunod pa tong episode. So I'll see you soon. Bye for now.